Naisipin niyo na ba mga kaibigan, kung ano ga ba talaga ang buhay kapag umabot na tayo sa edad 80? Maraming naghahanda para sa pagtanda, di ba? Nag-iipon, nagpaplano ng magagagawin, pagtanda, iniisip ang maginhawang pagreletiro, ang simpleng buhay na walang inaalala. Pinipilit nating isipin na pagdating ng 80 para lang tayong nagpapatuloy sa landas na alam na natin pero mas mabagal lang takbo. Para tayong naglalakad sa isang daan na, sa malayo, mukhang pamilyar, pero paglapit mo, punong-puno pala ng mga liko at lubak na hindi natin inaasahan. Mga bagay na kahit sa panaginip ay hindi natin inaakala na makakaharap natin. Ang masakit na realidad ay, habang marami tayong napapanood at nababasa tungkol sa kung paano maging malusog o masaya sa pagtanda, may 5 katotohanan na madalas hindi nababanggit. Mga lihim na tila nakatago sa dilim na tanging ang mga nakarating na sa edad 80 nakakaranas ng buo. Hindi ito mga tip tungkol sa pagkain o ehersisyo, kundi mga aspeto ng buhay na nagbabago ng lubusan na nagiging dahilan ng pagkabigla o pagkalito. Sana'y may nagsabi sa atin noon pa para mas handa tayo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 nakakagulat na katotohanan na kinakaharap ng ating mga lolo't lola paglampas ng 80. Bagay na sana'y may nagsabi sa atin noon pa. Kaya't manatili kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at makakatulong sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ang una sa mga totohanang ito ay tungkol sa ating mga social circle, ang ating mga samahan at pagkakaibigan. Marahil no mas bata pa tayo, lalo na sa ating mga kababayan, malaki ang ating grupo ng mga kaibigan. May mga kalaro nung bata pa, mga kasama sa eskwela, mga katrabaho, at syempre, ang mga kapitbahay na halos kapatid na ang turingan. Ang mga barkada ninyo sa probinsya, ang mga katsismisan sa tindahan, ang mga kasama sa sabungan o sa mga samahan sa simbahan. Tandang-tanda ako pa nga ang mga kwento ng lola ko tungkol sa kanilang suking kaibigan na halos araw-araw niyang nakakasama sa palengke. Akala natin, ganito lang ang magpapatuloy, na kahit tumanda tayo, naroon pa rin sila, nagkukwentuhan at nagbibiruan. Pero pagdating ng 80, bigla mo mapagtatanto na ang bilog ng mga taong malapit sa iyo ay biglang lumiit. Malaki ang pagkakataon na ang karamihan sa mga kaibigan mo, ang mga katuwang mo sa buhay, ay unti-unti no nagpapaalam. Na mayroong lumipat ng lugar, mayroong nagkasakit. At ang masakit na katotohanan ay mayroon na rin sa kanilang kinuha na ni Lord. Naiwan ka marahil kasamang ilan o minsan mag-isa na lang. Ang pakiramdam na naiwan ay nakakapanghina. Parang isang puno na unti-unting nalalagasan ng mga dahon nito. Yung mga dati mong kasama sa inuman, sa kwentuhan, sa mga lakad, sa paggawa ng mga proyekto sa barangay, nawawala na. Hindi ito parang paglipat lang ng bahay o trabaho kung saan makakahanap ka ng bagong kakilala. Sa edad 80, mas mahirap nang bumuo ng bagong mga koneksyon, lalo na kung limitado na rin ang iyong paglabas-labas. Mayroong nagsasabi na sa edad na ito, mas gusto na lang nating mapag-isa. Pero ang totoo, ang tao ay likas na nilikhang nangangailangan ng koneksyon. Kaya nga, maraming nakakaranas ng kalungkutan o tinatawag nating isolation. Ito ang isang shocking truth na walang nagbabala sa atin habang tayo ay bata pa. Hindi natin napaghahandaan ang pagkawala ng halos lahat ng ating social safety net. Ang dating buhay na puno ng tawanan at kwentuhan ay maaring mapalitan ng katahimikan at pangungulila. Ito ay isang aspeto ng pagtanda na madalas hindi naiisip dahil abala tayo sa paghahanda sa pisikal na aspeto o sa pinansyal. Ngayon, anong magagawa natin? Hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong magagawa. Mahalaga na maging aktibo sa paghahanap ng bagong community. Kung mahilig ka sa simbahan, sumali sa mga grupo ng senior citizens doon. Madalas, mayroong mga aktibidad sila tulad ng Bible study, choir, o simpleng salo-salo pagkatapos ng misa. Kung mahilig ka naman sa paggawa ng kamay tulad ng pagbuburda o paggawa ng handicrafts, subukang sumali sa mga grupo na may ganitong hilig. Maraming online groups ngayon kahit para sa mga senior na kung saan
pwede kang makipag-ugnayan sa mga taong may kapareho mong interes. O kaya naman balikan ng mga kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap. Ang mga pinsan, pamangkin at iba pang miyembro ng pamilya ay maaaring maging bagong mapagkukunan ng suporta at koneksyon. Huwag matakot na magsimula muli. Hindi kailangan ng malaking grupo agad. Minsan sapat na ang isa o dalawang bagong kaibigan na may kapareho mong pananaw sa buhay. Ang mahalaga ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay susi. Halimbawa, sa maraming komunidad sa Pilipinas, mayroong mga Senior Citizen Association. Sumali kayo, mga kaibigan. Doon, makakatagpo kayo ng mga taong may kapareho ninyong karanasan na nakakaintindi sa inyong pinagdadaanan. Meron silang mga programa tulad ng pag-ehersisyo, mga seminar, o simpleng sharing session kung saan kayo magkukwentuhan lang. Malaki ang maitutulong nito upang labanan ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang pagiging aktibo sa ganoong mga grupo ay hindi lang makakatulong sa social aspect mo, kundi pati na rin sa iyong mental at emotional na kalusugan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan. At ang paghahanap ng bagong mga koneksyon ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatuloy sa paglalakbay ng buhay kahit pa sa edad 80. Hindi ito magiging kasing dami ng dating mga kasama, pero ang kalidad ng mga bagong relasyon na ito ay maaring magbigay ng panibagong saysay sa iyong araw-araw. Kaya huwag magkulong sa bahay. Lumabas at makipag-ugnayan. Kasunod ang pagbabago sa ating mga samahan ay ang isa pang katotohanang nakakapagpabigla, ang hindi inaasahang paglitaw ng mga pisikal na libitasyon. Marami sa atin, lalo na ang mga Pilipino, ay may kasabihang malakas pa ako o kaya ko pa. Pinaninindigan natin ang ating pagiging independent at ayaw nating maging pabigat sa iba. Siguro nakasanayan na natin na tayo ang nagluluto ng adobo, naglilinis ng bahay, nagdidilig ng halaman o naglalakad sa palengke. Noong nasa 50 o 60 pa tayo, kahit masakit ang tuhod minsan, kayang-kaya pa ring humabol sa jeep o buhatin ng anak. Pero pagdating ng 80, bigla mong mararamdaman na ang mga dating simpleng gawain ay naging napakahirap na. Ang pagbangon ng sakama ay parang isang malaking misyon. Ang paglakad patungo sa banyo ay parang isang marathon. Ang pagbubuhat ng kahit maliit na bag ng grocery ay maaring maging sanhi ng matinding sakit o pagkahilo. Hindi ito basta pagbagal lang ng kilos. Ito ay isang malalim na pagbabago sa iyong kakayahan na minsan ay nangyayari ng napakabilis at hindi ka handa. Para sa marami, lalo na sa mga matatanda na nakasanayan ng pagiging aktibo, ang pagtanggap sa mga bagong limitasyon na ito ay napakahirap. Pakiramdam nila, nawawalan sila ng saysay o silbi. Ang pride na kanilang pinanghawakan buong buhay ay unti-unti nabubura. Ang pakiramdam na dati mong kayang gawin ang lahat ng mag-isa ay napapalitan ng pangangailangan ng tulong kahit sa maliliit na bagay. Ang paglaban sa katotohanan ito ay mas nakakapagpahina kaysa sa pagtanggap nito. Kaya nga, mahalaga na matuto tayong makinig sa ating katawan at tanggapin ang pagbabago. Hindi ibig sabihin nito ay sumuko na tayo. Sa halip, maghanap ng mga paraan para makapagpatuloy, ngunit may mga pagbabago. Halimbawa, kung dati ay naglalakad ka paakyat ng bundok, na yun ay pwede kang mag-aral ng Tai Chi o simple, maglakad-lakad lang sa loob ng compound. Ang paggawa ng mga simpleng ehersisyo na akma sa edad at kakayahan mo ay makakatulong para mapanatili ang lakas at balanse. Ang pagkain ng masustansyang pagkain, lalo na yung mayaman sa protina at gulay, ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng lakas ng boto at kalamnan. Huwag matakot humingi ng tulong at tanda na hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga pagbabagong ito. Ang pagtanggap sa tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katalinuhan at praktikalidad. Pwede kang gumamit ng baston o walker, magpakabit ng mga handrail sa banyo. Maliit na pagbabago sa kapaligiran ay makakatulong ng malaki sa kaligtasan at kumpiyansa mo.
Tumula sa pisikal na aspeto, dumako naman tayo sa isa pang katotohanan na hindi rin madalas pinag-uusapan, ang nakatagong pasanin sa pananalapi. Kahit pa nag-ipon ka buong buhay mo o may pension ka, o may inaasahan kang suporta mula sa mga anak, ang pagtanda paglampas ng 80 ay may kaakibat na mga gastusin na madalas hindi natin inaasahan. Ang mga gamot na dati ay 1 o 2 lang, biglang nagiging 5 iba't ibang uri na iniinom sa iba't ibang oras. Ang regular na check-up sa doktor ay nagiging mas madalas. At kung may biglaang emergency tulad ng pagkahulog o atake, malaki ang gasto sa ospital. Bukod pa rito, kung kailangan mo ng tagapag-alaga o caregiver, dagdag gastusin na naman yan. Marami sa ating mga nakatatanda ang umaasa sa kanilang mga anak. Pero kahit ang mga anak ay may sariling pamilya at mga responsibilidad. Ang usapin ng pera ay madalas sensitibo sa pamilyang Pilipino. Pero kailangan itong pag-usapan ng maaga. Ang pagpaplano sa pananalapi para sa pagtanda ay hindi lang tungkol sa pag-iipon, kundi sa pag-unawa sa mga posibleng gastos sa hinaharap. Ang solusyon dito ay ang pagkakaroon ng bukas na usapan sa pamilya. Hindi ito usapan tungkol sa sino ang magbabayad, kundi tungkol sa paano natin haharapin ito ng sama-sama. Tingnan ang mga benepisyo para sa senior citizen tulad ng discount sa gamot at pamasahe. Kung may lupa o ari-arian, pag-usapan kung paano ito magagamit kung kailangan para sa mga pangangailangan sa pagtanda. Kung mayroon kang mga health insurance plan, alamin ng maaga kung ano ang sakop nito at hanggang kailan. Huwag maging nahihiya na pag-usapan ang mga bagay na ito sa iyong mga anak o sa ibang kapamilya. Mas mahirap itong harapin kapag nasa gitna na kayo ng crisis. Ang pagiging handa sa pananalapi ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa kapayapaan ng isip ng iyong pamilya. Ang pagpaplano ay ang susi upang maiwasan ang biglang pagkabigla sa mga hindi inaasahang gastos. Ang pag-alam sa kung ano ang iyong pinansyal na estado at kung ano ang mga posibleng suporta mula sa gobyerno o mga organisasyon ay makakatulong ng malaki. At sa dulo ng ikatlong katotohanan, nandoon ang mabigat na pasanin ng damdamin na dala ng pagtaas ng dependency. Ang isang mapait na katotohanan ay, abang tumatanda tayo, lalo na paglampas ng 80, hindi maiiwasan na mas umasa tayo sa tulong ng ibang tao. Mula sa pagliligo, pagbihis, hanggang sa pagluluto at paglilinis, maaring kailanganin na natin ng tulong. Para sa mga Pilipino na sanay sa pagiging ulo ng pamilya o ilaw ng tahanan, na sanay sa pagbibigay at pag-aalaga, ang pagiging dependent ay masakit sa kalooban. Ang pakiramdam na ikaw ay pabigat, kahit pa sinasabi ng pamilya mo na hindi, ay isang matinding laban sa loob. Nasanay tayo ang nagbibigay payo, tayo ang nagpapakain, tayo ang nag-aalaga. Ngayon, biglang nabaliktad ang sitwasyon. Ang dating malaya at independenteng buhay ay unti-unting napapalitan ng mga limitasyon na nakakapagpadama ng helplessness. Ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan, pagkabahala o maging depresyon. Ang mahalaga rito ay ang pagtanggap. Tanggapin na ang pagtanda ay may kaakibat na pagbabago sa iyong kakayahan. At normal lang na kailangan mo ng tulong. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi bahagi ng siklo ng buhay. Makipag-usap ng bukas sa iyong pamilya tungkol sa iyong nararamdaman, huwag itago ang lungkot o frustration. Ang pagpapahayag ng damdamin ay nakakapagpagaan. Maghanap ng mga bagong paraan para makapagbigay ng kontribusyon, kahit sa maliit na paraan. Kung hindi mo na kaya magluto, pwede kang magbahagi ng mga recipe o magkwento ng mga lumang karanasan. Kung hindi ka na makalabas, pwede kang mag-aral ng bagong hobby tulad ng pagbabasa, paglilipat ng mga lumang litrato sa album o kahit simpleng pagdarasal para sa pamilya. Ang paghahanap ng bagong saysay sa iyong buhay ay mahalaga. Ipakita ang pasasalamat sa mga nag-aalaga sa iyo. Ang pasasalamat ay nakakapagpatibay ng ugnayan at nakakapagpagaan sa damdamin ng lahat.
Ang pag-unawa na ang pagmamahal ng iyong pamilya ay hindi nakadepende sa iyong kakayahan ay isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan. At ngayon dumating na tayo sa huling at marahil pinakamasakit na katotohanan na kinakaharap ng mga Pilipino paglampas ng 80, ang unti-unting pagbaba ng iyong halaga sa lipunan. Ibang-iba ito sa pakiramdam ng dependency dahil ito ay tungkol sa kung paano ka tingnan at tratuhin ng iba, lalo na ng mga mas nakababata. Sa kulturang Pilipino, ang mga nakatatanda ay dapat igalang at pinakikinggan dahil sa kanilang karunungan at karanasan. Sila ang pinagkukuhanan ng payo. Sila ang nagtuturo ng mga tradisyon at kasaysayan. Pero nakakagulat at nakakalungkot na pagdating ng 80, marami ang nakakaranas ng pakiramdam na tila sila ay naging invisible. Ang mga payo nila ay hindi na pinapansin. Ang mga kwento nila ay madalas sinasara. At minsan ay kinukutya pahinga ng iba. Ang dating respeto ay tila lumulubog at ang kanilang boses ay hindi na binibigyan ng sapat na pansin. Mayroong mga pagkakataon na maririnig mo ang mga pahayag tulad ng wala na kalamihan o matanda na yan, pabayaan na lang. Ang ganitong pananaw ay masakit dahil pinaparamdam nito ng iyong buong buhay ng karanasan at karunungan ay biglang nawala ng halaga. Ang mga matatanda na dating haligi na komunidad, ngayon ay tila ibinabaliwala na lang. Ito ay hindi lamang nangyayari sa loob ng pamilya, kundi pati na rin sa mas malawak na lipunan. Ang bilis ng pagbabago ng teknolohiya at pamumuhay ay minsan nagiging hadlang upang ang mga nakatatanda ay makasabay. Kaya pakiramdam nila ay naiiwan sila at nawawalan ng lugar sa mundo. Ang pakiramdam na hindi ka na mahalaga o hindi na kailangan ay maaaring magdulot ng matinding lungkot at kawalan ng pag-asa. Ngunit may magagawa pa tayo. Kailangan natin ipagpatuloy ang pagbabahagi ng ating mga kwento at karanasan. Ang ating mga kwento ang ating pamana. May bahagi ang mga aral na natutunan mo sa buhay, sa iyong mga apo o sa mga mas batang miyembro ng pamilya. Hindi mo kailangan maging propesor para magturo. Ang simpleng pagkwento ng iyong mga pinagdaanan ay napakalaking tulong na. Gumamit ng mga oportunidad na makipag-usap sa mga nakababata, magtanong tungkol sa kanilang mga buhay at magbahagi ng iyong pananaw ng may paggalang at pag-unawa. Ipakita na ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagiging luma o irrelevant. Ang karunungan na mayroon ka ay hindi nabibili o napapag-aralan sa libro. Ito ay galing sa haba ng buhay na iyong nilakbay. Humanap ng mga paraan upang manatiling updated sa kasalukuyan. Kahit sa simpleng paraan, panuorin ang balita, basahin ang diaryo, o kahit makinig sa mga kwentuhan ng mga nakababata para lang maintindihan ang kanilang mundo. Ang pagiging aktibo sa mga organisasyon ng senior citizen ay makakatulong din dahil doon ay makakatagpo ka ng mga kapareho mo na nakakaranas ng ganitong sitwasyon at mas makakaumnay ka sa mga taong nakakaintindi sa iyo. Ipakita ang iyong presensya. Ipadama na ikaw ay mahalaga at may boses pa rin. Kaya't balikan natin ang mga pinag-usapan natin, nalaman natin na sa pagtanda, lalo na paglampas ng 80, nababago ang ating mga social circle at maaaring mangyari ang pagkawala ng mga mahal sa buhay at kaibigan. Nariyan din ang hindi inaasahang paglitaw ng mga pisikal na limitasyon na nagpapahirap sa mga dating simpleng gawain. Pinag-usapan din natin ang nakatagong pasanin sa pananalapi, ang mga gastos na hindi natin inaasahan na kasama sa pagtanda. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mabigat na damdamin ng pagtaas ng dependency at ang pakiramdam na ikaw ay pabigat. At syempre, ang huling katotohanan na ating pinag-usapan, ang unti-unting pagbaba ng iyong halaga sa lipunan na nakakapagdulot ng pakiramdam ng pagiging invisible. Pero mga mahal kong kaibigan, hindi ito nanggangahulugan na puro kalungkutan at pagsubok na lang ang buhay pagdating ng 80. Ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin kayo, kundi para magbigay ng kamalayan at paghanda. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kung alam natin ang mga posibleng pagsuk, mas magiging handa tayo na harapin ang mga ito. Tandaan, maliit na pagbabago sa ating pag-iisip at paggalaw ay maaring magdulot
ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging handa sa mga katotohanang ito ay makakatulong upang magpatuloy tayo sa buhay ng may pag-asa at dignidad. Hindi pa huli ang lahat para humanap ng bagong saysay sa iyong buhay, para magkaroon ng bagong mga koleksyon at para patuloy na magbahagi ng iyong karunungan. Ang bawat araw ay isang regalo, isang pagkakataon upang maging masaya, maging aktibo at maging inspirasyon sa iba. Huwag hayaang ang edad ay maging hadlang sa paghahanap ng kaligayahan. Yakapin ang bawat yugto ng buhay ng buong puso. Ang bawat kulubot sa iyong balat ay kwento ng iyong pinagdaanan. At bawat puting buhok ay simbolo ng karunungan. Pasalamat ako sa inyong lahat sa panunood ng video na ito. Kung mayroon kayong mga sariling karanasan na nais ibahagi tungkol sa mga katotohanan ito o may mga payo kayo para sa kapwa ninyo na katatanda, mangyaring ibahagi sa comment section sa ibaba. Ano yung mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at pag-asa sa iba. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang video na ito, paki-like po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na makakatulong sa inyong paglalakbay sa buhay. Palagi po niyong tatandaan, kayo ay mahalaga at kayo ay may sasay. Mabuhay ng buong puso sa bawat edad. Hanggang sa muli.